Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 7, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Muli na naman po siyang laman ng balita. Bakit kanyo? Ito po kasi ang sitwasyon. Ang 24 na senador sa kasalukuyan ay naglabas na po lahat ng kanilang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Isa po dyan, syempre, ito pong si Senador Marcoleta. Ang kanyang kayamanan, mahigit po sa 50 milyon. Pero ang nakakapagtaka po dito sa balitang ating pag-uusapan ay ang kanyang ginasta nung nakaraang halalan na mahigit sa 100 milyon. At ang mahigit 100 milyon po na yan na kanyang ginasta sa kanyang kampanya ay nanggaling mismo sa kanya lamang. Walang anumang donasyon na tinanggap kanino man ayon po sa kanyang SOSE na isinumite po sa Commission on Elections. Kaya parang hindi po nagtutugma ang dalawang bagay po dito. Ang yaman ni Senador Marcoleta na nakasulat sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at ang kanyang ginasta nung nakaraang halalan para sa pagkasenador. Basahin po natin ang balita. Ayon po sa Bilyonaryo News Channel, sa kanilang Facebook page at mamaya panonoorin natin sa balita nila sa kanilang YouTube channel. How did Marcoleta spend 112 million pesos with a 52 million pesos net worth? Senator Rodante Marcoleta declared a net worth of 5.9 or 51.9 million pesos in his 2025 Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yet, his official campaign report tells another story showing he spent 112.8 million pesos during the recent midterm elections, all declared from his own funds and without receiving a single contribution, cash or in kind. Pakinggan at panoorin po natin ang balita. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta napansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that all departments should be able to have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng election watch group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Grabe no mga tol, 2018, 28 million pesos. 2025, 51 million pesos. Nag-increase ito ng how much? 23 million pesos. Ganon kagaling sa negosyo marahil
itong si Rodante Marcoleta kasi hindi niya naman kayang kitain yan sa pagiging kongresista lamang, di ba? Magkano lamang ang sahod ng kongresista kung ikukumpara sa yaman? Nasa 300,000 pesos mahigit o baka wala pa, more or less 300,000. I-multiply mo yan for 12 and several years, hindi pa rin naaabot sa 23 million pesos. Kaya definitely may negosyo ito para mag-multiply ng ganito kalaki yung kanyang kayamanan sa kasalukuyan. Pero hindi na natin yan pupuntuhan. Ang pupuntuhan natin dito, how come na noong nakaraang halalan gumasta siya ng mahigit sa 100 milyong piso out of his own pocket? Saan ang galing po yun? Yun ang malaking katanungan na dapat maipaliwanag nitong si Senador Marcoleta sa kasalukuyan. Pero sa balita pong ating pinapanood, hindi pa po siya tumutugon dito sa investigative report ng Bilyonaryo News Channel. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Wow. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusions. Pero mo, nagkaroon ka ng ganong kalaking kayamanan tapos not applicable yung mga details na dapat mong lagyan, meron kang negosyo. Ibig sabihin, kung wala siyang nilagay ng mga negosyo, maaaring yung kanyang naging yaman na yan ay galing lamang sa kanyang sahod bilang public official. O kung binibigyan siya ng pagkakataon, nag-i-engage siya sa legal services. Pero ang pagpapatunay ngayon sa harapan ng publiko, nasa burden ngayon itong si Rodante Marcoleta dahil ito po ay balitang kung kasinungalingan, dapat mag-react siya. Pero kung ito naman ay katotohanan, pakita niya yung mga pruweba na ganito talaga yung kanyang yaman. 51 million pesos. Tapos paano siya nakagasta ng 100 plus million pesos nung nakaraang halalan? As to whether or not Mukhang yun ang pagkakamali ni Senador Marcoleta dito kasi wala namang problema sa pagtanggap ng donasyon. Wag lamang doon sa hindi pinapahintulutan ng ating batas katulad ng pagtanggap ng mga donasyon sa mga individual na maaaring magkaroon ng conflict of interest sa kasalukuyan at sa hinaharap. Like for mga donasyon na manggagaling sa mga contractors kung saan ang alegasyon, ilan sa mga alegasyon na ito ay ibinabato kay Senador Chis Escudero. Pero madadivert yung ating topic pag pinag-usapan pa natin yung kay Chis Escudero kaya focus lang muna tayo dito kay Rodante Marcoleta. Si Senador Marcoleta, nang inere ang balita na ito, hindi pa po nagbibigay ng kaukulang pahayag o pagpapaliwanag tungkol po sa issue na ibinabato po sa kanya sa kasalukuyan. that there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Basahin natin yung message ng Bilyonaryo News Channel. Good morning, Sen. This is Josh Malimban, reporter for Bilyonaryo News Channel. Sen, baka pwede pong mag-request ng short Zoom or phone call interview with you. Clarify lang po sana namin yung expenditures nyo for the 2025 elections. Nakalagay po kasi doon na you receive no contributions but spent 112 million pesos. Ask lang po namin, bakit more than 100% higher ang expenditures nyo sa declared net worth nyo? Salamat po. Abangan natin yan mga tol. Malamang sa malamang gagamitin itong si Senador Rodante Marcoleta ang kanyang platform sa Net25, yung saganang mamamayan niya tayon, no? Baka doon niya ipaliwanag yan. At titingnan natin ano ang kanyang magiging paliwanag tungkol po dyan sa discrepancy na nakikita po ng publiko sa kasalukuyan. At kaugnay po niyan, basahin po natin ang mga reaksyon ng mga vlogger tungkol po dyan. Si Thea Tan nag-react po dito at ayon nga po sa kanyang vlog, basahin po natin. Dear Senator Marcoleta, your 2025 SALN shows a net worth of 51.9 million pesos. Yet, your official campaign report states you spent 112.8 million pesos in the 2025 midterm elections. You declared these campaign expenses as coming from your own funds with zero contributions. Now, we are curious. 1. How
were you able to spend more than twice your declared net worth? Bakit nga po ba, Senador Rodante Marcoleta? Ang yaman mo, 51 million pesos, pero ang nagasta mo sa nakaraang halalan, 100 million plus. 2. Did you sell or liquidate any assets to fund your campaign? Kung titingnan natin yung SALN, wala naman nakalagay po doon ng mga negosyo. 3. Did you take out personal or corporate loans to finance your campaign? Aba, kung merong mga personal or corporate loans itong si Senador Rodante Marcoleta, acceptable naman yan. Kaso lang, kaakibat ng mga loans na yan, kung meron man, ang paper trail. Di ba? Kasi kung ipapaliwanag niya nga na, hindi, nag-loan ako para makasustentuhan yung aking pangangailangan sa pangangampanya. Ipakita mo ngayon, Senador Rodante Marcoleta, yung mga ebidensya na ikaw ay, kung totoo kung merong ganitong sitwasyon na nag-personal or corporate loans. 4. If so, who were the lenders and were these liabilities reported in your SALN? Di ba? Parang wala siyang kalagyan kasi hindi ko alam kung pinag-isipan ba ni Senador Rodante Marcoleta yung paglalagay po ng mga detalye sa kanyang SALN. Kasi nung ako po'y pulis pa, mga tol, ang SALN ko, grabe, negative talaga ang liabilities. Biruin mo, ang net worth, ito, yung assets ko, ito rather, tapos yung liabilities ko, napakalaki. Kasi puro utang nga ako Puro loans. No? Kaya millions talaga yung negative sa SALN ko. Dito sa pinakita ng balita ng Billionaire News Channel, not applicable ang nakalagay. Walang mga nakalagay na asset, walang nakalagay na mga negosyo o kung ano man. Basta assets and liabilities, perhaps yung kabuuan ng SALN niya, syempre, ang pinakayaman niya ay 51 million pesos na hindi pa rin tumutugma dito po sa ating pinag-uusapan. 5. Were there any other sources of funding not reflected in your SALN but used for campaign expenses? For public trust and accountability, we respectfully ask that you clarify how your 112 million pesos campaign spending aligns with your declared 51.9 million pesos net worth. Sincerely, from a concerned voter who passed Math 17 at UPD many moons ago. Kasi it appears that yung math ay hindi nagmamating dito po sa SALN at yaman nga ni Senador Rodante Marcoleta. Si Attorney Jesus Palsis, meron ding reaksyon dito, nakita ko kahapon o kagabi. Basahin po natin yung kanyang reaksyon. Attorney Jesus Palsis. Oy, kala ko di ko makita. Wala palang Attorney Jesus Palsis lang pala nakalagay. Ito, tingnan natin. Marcoleta's math is not matting. Yan po yung kanyang titulo ng blog. Senator Marcoleta declared in his SALN that his net worth is at 52 million pesos or 51.9. But he also declared that his campaign expenses are 112 million pesos, which he claims in his SOSE or disclosure from that he funded his own campaign because he doesn't have any donors or contributors. Essentially, Marcoleta is saying that he funded his own 2025 senatorial campaign to the tune of 112 million pesos even when that is 2 times or twice his net worth as of 52 million pesos. The math is not matting. Either he has ghost donors he doesn't want to declare, baka contractor, and falsified his SOSE, or he has ghost money or assets he didn't declare in his SALN, which will make his SALN falsified as well. Either way, hindi ka mark safe, Senator Marcoleta. Binabasa ko lang ito, mga tol. Sa presinto ka na magpaliwanag or sa bilyonaryo sa show ni Miss Pinky Webb. Boom! Yan Ano ngayon ang susunod na kabanata dito? Tayo'y mag-aabang ano ang paliwanag dito ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang Facebook page na meron pong 2.6 million followers. Wala pa pong reaksyon itong si Senador Rodante Marcoleta. Instead, focus po siya sa ibang mga bagay, partikular ito pong si Congressman Rodante Marcoleta, si Congressman Martin Romualdez. Ayon sa kanya, why is Martin Romualdez not included in ICI filing of charges? Yun yung kanyang focus si Congressman Martin Romualdez In fact, nung nakaraang
Blue Ribbon Committee, si Orly Gutesa ay nagpahayag ng kanyang nalalaman di umano sa partisipasyon di umano nitong si Congressman Martin Romualdez. At sino po ba ang dahilan kung bakit po napunta sa Senado si Orly Gutesa? Siyempre, unang-una dyan si Mike Defensor at nakipag-ugnayan di umano ito kay Senador Rodante Marcoleta. Tapos, nung magsalita na si Orly Gutesa, itinuturo nitong si Gutesa si Congressman Martin Romualdez. Kaya ngayon, marahil sa testimonya na yon ni Orly Gutesa, hindi matanggap ni Rodante Marcoleta na walang rekomendasyon para kasuhan itong si Martin Romualdez. Pero ang hindi nakikita ni itong si Rodante Marcoleta na si Orly Gutesa ay nagpahayag lamang ng kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee. At ang Blue Ribbon Committee ay isang ahensya or sangay ng ating gobyerno, syempre, na nakatutok sa paggawa ng batas. Hindi para po mag-file ng kaukulang kaso. Ang kanilang magagawa, the most, pagka may mga ganong pagkakataon, is to recommend filing of charges. Pero, mangyayari lamang yon kung merong full cooperation si Orly Gutesa, which in this case, hindi po ganon. Tandaan natin, nang lumabas si Orly Gutesa, sinabi niya na ang kanyang testimonya ay para sa bayan, para sa kinabukasan ng ating mga kapwa Pilipino. Marami ang humanga sa kanya, mga DDS, mga naniniwala kay Orly Gutesa at mga kapwa niya Marines. May Marines retired na nasa Canada na ibinablog pa, pinagtatanggol siya. Even ang komandidato sa pagkasenador na si Ariel Querovin ay very proud sa kanya. Pero lately, medyo kumakambyo ito kasi parang hindi pinaninindigan ni Orly Gutesa yung kanyang mga sinasabi dahil nagtatago na po ito ngayon. Pero doon sa isang vlogger na taga-Canada, sinasabi niya, iba daw ang nagtatago sa itinatago ang sarili. Galing mang gaslight ng mga supporter nitong si Orly Gutesa, no? Pero ang pinakapunto kasi diyan, kung gustong makasuhan si Congressman Martin Romualdez na ang tanging ebidensya ay ang testimonya ni Orly Gutesa, dapat nag-fully cooperate siya sa investigasyon na isinasagawa, hindi po ng Senado na, kung hindi ng Department of Justice. Kung matatandaan po ninyo, nung hindi pa po ombudsman si Boying Remulla, siya po ay Secretary of Justice. Binigyan ng panahon ni Secretary of Justice Den Boying Remulla na makaharap itong si Orly Gutesa para pag-usapan kung ano yung mga bagay-bagay sa kanyang mga akusasyon. Pero ano ang ginawa ni Orly Gutesa? Hindi ito nagpakita sa Department of Justice ng umaga na siya'y inaasahang pupunta doon. At simula noon, hindi na siya makita. Nang lumalakas ang panawagan ng taong bayan para sa pagpapakita muli nitong si Orly Gutesa, nagpahayag si dating Congressman Mike Defensor at sinasabi niya na ito daw po ay nasa kustudiya ng Philippine Marines. Pero agad po iyang pinabulaanan ng spokesperson ng Philippine Navy. Ang Philippine Navy, sa ilalim nito ang Philippine Marines. At sinasabi nila wala sa kanilang kustudiya si Orly Gutesa. Hanggang ngayon, hindi po ito makita. Kaya nagawa ngayon ni Senador Ping Lacson ang extreme move. Ito ay tingnan ang CCTV footages sa opisina nitong si Marcoleta. Nasa pakiwari ni Marcoleta ay panghihimasok daw sa kanya bilang senador. Iniispiyahan daw po siya ni Senador Lacson. Pero ang paliwanag niya ni Senador Lacson, hindi siya nang-iispiya. Siya ay gumagawa lamang ng kaparaanan para nang sa ganon, yung maaaring kasama ni Gutesa nung pumunta ito sa opisina ni Rodante Marcoleta ay makilala at doon na lamang makisuyo para malaman kung nasaan si Orly Gutesa. Dahil yun lamang ang tanging paraan ang maipaabot kay Orly Gutesa na kinakailangan talaga siyang humarap. At ikaw mismo, Senador Rodante Marcoleta, kung gusto mong makasuhan si Congressman Martin Romualdez, alam mo bilang isang abogado, magaling na abogado itong si Rodante Marcoleta, pero sa hierarchy ng mga lawyers, medyo parang nakaka-insulto yung impormasyon na narinig natin doon para sa pagkatao ni Marcoleta. Dahil ayon mismo kay retired Associate Justice Antonio Carpio, low-ranking lawyer itong si Rodante Marcoleta. Hindi daw po ito kasama sa mga legal luminaries. Pero para sa akin, magaling pa rin abogado itong si Rodante Marcoleta. Kaso lang hindi siya maituturing na legal luminaries. Nasa hanay ng mga legal luminaries. Ganun pa man, bilang isang magaling na abogado na nakikipagdebate lagi, Senador Rodante Marcoleta, alam na alam mo na you cannot prosecute a person or even pailan mo ito ng reklamo kung walang ebidensya.
Nasaan ba ang mga ebidensya laban kay Congressman Martin Romualdez? Ebidensya mo si Orly Gutesa? Nasaan si Orly Gutesa? Paanong irerekomenda ng ICI na pailan ng reklamo excuse me, itong si Congressman Martin Romualdez kung ayaw naman humarap ni Orly Gutesa? Ano yun? Gagawa sila ng eksena? Gagawa sila ng mga impormasyon at irerekomenda sa Department of Justice or Ombudsman na sampahan ng kaso si Congressman Romualdez na nakabase lamang sa mga alingas-ngas? Okay na sana si Orly Gutesa kung talagang paninindigan niya. Pero alam naman natin na ang testimonya mahinang ebidensya po iyan kung hindi po kung wala po yung kaakibat na mga additional evidence, no? Physical, documentary or other testimonial evidence. Kung isa lamang ang magsasalita, napakahina po nun at maaaring hindi po yun tumindig sa korte. O kaya kung ipinagpipilitan mo, Senador Dante Marcoleta, na dapat makasuhan si Congressman Martin Romualdez, ikaw mismo ang humikayat kay Orly Gutesa kasi imposibleng hindi nyo alam kung nasan si Orly Gutesa. Hikayatin mo na magpakitang muli, panindigan ang kanyang testimonya at manumpa na siya'y testigo at kasama siya sa mag-aakusa kay Congressman Martin Romualdez. Kasi dito, hangad natin dito ang pananagutan. Kung si Congressman Martin Romualdez ay may kasalanan, hindi siya dapat makaligtas dito. Ha? Kung si Congressman Martin Romualdez ay talagang merong alam sa pagnanakaw na ginawa sa ating bayan at bahagi siya ng pagnanakaw na yan, nagkaroon ba siya ng kapakinabangan? Tumanggap ba talaga siya ng pera? At kung yun ay may katotohanan, ikokondena natin yan. Babatikusin natin si Congressman Martin Romualdez kahit paano sa kanyang panunungkulan nakatulong ito sa akin mismo personally. Kasi from the office of the speaker, nakatanggap ako ng financial assistance dyan. Pero it doesn't mean ako po'y nakatali sa utang na loob sa kanya. In fact, nagpapasalamat ako sa kanya pero hindi ko itinuturing na utang na loob yun. Dahil unang-una, pera po ng taong bayan yung itinulong nila sa akin. Hindi niya po pera yun. Pero ganun pa man, makatuwiran lamang siguro na pasalamatan ko siya at ipagtanggol sa ngayon kung wala namang patunay na siya may kasalanan. Tandaan niyo ito mga tol, kahit ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung merong kasalanan, hindi natin yan pagtatakpan. Pero syempre ako naniniwala na ang ating Pangulo walang kasalanan sa mga issues na ito. Unang-una, siguro naman kung may kasalanan ka, hindi mo sisikapin na mag-imbestiga dahil sa huli ikaw ang tatamaan. O, di ba? Parang si Rodrigo Duterte noon, hanggang salita lamang pero ginawa ba nila mag-imbestiga? Hindi. Kung matatandaan ninyo sa isang evening briefing niya, di ba? Yung cabinet meeting niya, laging isinasagawa sa gabi. Sabi ni Rodrigo Duterte doon, sa DPWH, maraming ghost project dyan. Maraming corrupt. Nagpa-imbestiga ba? Hindi. Kasi baka tamaan sila mismo si Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Tapos after almost 2 weeks lang, nagpa-press conference si Pangulo. Niladlad ang mga impormasyon na nakakatulong ngayon sa isinasagawang investigative reports ng iba't ibang grupo ng individual. At ngayon nagre-resulta na sa pagrerekomenda ng mga kaso. At naniniwala ako sa sinasabi ng Ombudsman at ng ating DPWH Secretary na bago magpasko, may mga makukulong. Marami sila. Nagawa ba yon sa nakaraang administrasyon? Hindi. Puro salita lamang. Kaya marahil, baka may kasalanan din si Rodrigo Duterte. I'm not saying na meron pero marahil. Ngayon, ako confident ako walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, kung may kasalanan si Congressman Martin Romualdez, ipakita ninyo yung talagang ebidensya na magtuturo kay Congressman Martin Romualdez. Otherwise, mananatili ang suporta namin sa kanya. At marami kaming sumusuporta kay Martin Romualdez. Ang maganda nga dito kay Congressman Martin Romualdez, kahit binabato siya ng akusasyon, hindi siya nambabato ng akusa sa iba. Unlike yung iba na inaakusahan tapos tinuturo yung iba. Si Congressman Martin Romualdez binabatuhan ng akusasyon pero sabi niya, haharapin niya ito sa proper forum at lalabanan niya ito ng naaayon sa batas at mga ebidensya. Ganun lang yun. Senador Dante Marcoleta, bilang isang magaling na abogado, dapat alam na alam nyo yung mga nasasabi ko dito. Kung talagang malakas ang paniniwala ninyo na may kasalanan si Martin Romualdez, simulan ninyo sa ebidensya. 'Di ba? Sabi nga sa definition ng evidence, no, sa rules on evidence, a means sanctioned by the rules of court, no, na nakalimutan ko na.
bigla. Ibig sabihin lamang mga tol, kapag ka meron kang ebidensya, ito ay kaparaanan na ginagawa ng korte para po alamin ang katotohanan, no? A means sanctioned by the rules of court of ascertaining a truth in an official proceeding, something like that. Dapat alam na alam mo 'yon, Congressman Senador Dante Marcoleta. Hindi ako mapakali, basahin natin yung definition ng rules ng evidence, ano? Evidence defined under the rules of court. Nakalimutan ko biglang, hirap talaga pagka hindi ka na nagtuturo. 6 years na akong hindi nagtuturo. Yan oh. Evidence is the means sanctions by the rules of court of ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Nakalimutan ko na. Sorry mga tol. But anyways, ang punto lang natin dito, dapat magpaliwanag si Senador Rodante Marcoleta sa issue na ito. No more, no less. No? Ilang milyon ang bumoto sa inyo, Senador Rodante Marcoleta, ipaliwanag nyo sa mga bumoto sa inyo. Ganun lang yung kasimple. Anyway, mga tol, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like. Malaki po ang maitutulong yan sa ating mga advokasya. At hanggang dito na lamang muna ang kati talaga ng lalamunan ko. Pero huwag kayong mag-alala, patuloy lamang po tayo sa pinapayo ng doktor at sinusunod din natin yung mga payo ng ating mga manunood, yung mga home remedies na kanilang sinasabi. Ganun pa man, medyo ayaw pang makisama ng aking katawan. Kaya hanggang dito na lamang muna. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.